Good morning po sa bawat isa. Ayan, good morning. So, sa kabila po ng ating mainit na panahon, ay alam natin na talagang hindi nun mahahadlangan ang ating pagpupuri sa Panginoon. Amen po. At tayo po ay sama-sama ngayong araw na ito upang purihin, pasalamatan siya. Ibahagi ko lamang po itong Psalms 145 verses 1 to 3. Sabi po dito, I will praise you, my God and King, and always honor your name. I will praise you each day and always honor your name. You are wonderful, Lord, and you deserve all praise because you are much greater than anyone can understand. So, ngayon pong umaga ay sama-sama po tayong magpuri sa Panginoon for He deserve all our praises dahil siya ang ating merciful, gracious, and wonderful God. Amen po! Amen. So lahat po tayo ay tumayo. Inaanyayahan po ang bawat isang tumayo. And as we worship the Lord today, ibigay po natin yung ating best na papuri sa Kanya. Sige po, isa nga pong malakas na palakpak para sa Panginoon. Ayan. Amen. Sige po, awitan po natin ang Lord. And let's give our best praise sa Kanya, for He deserves it. There is no other God like you, who made the heavens and the earth, and fills my heart with joy unending. All I can do is give my life, offer to you as sacrifice. Here is my heart for you unending. Minsan pa po, there is no other God. There is no other God like you, who made the heavens and the earth, and fills my heart with joy unending. All I can do is give my life, offer to you as sacrifice. Here is my heart for you unending. All of my life belongs to you alone. With every breath, my song will rise to you. You are the joy of every nation, the giver of salvation, wonderful God. You are God throughout the ages, enthroned upon our praises, wonderful God. Amen. He is our wonderful God. Every morning when I rise, it is your presence I desire, to see your faithfulness unending. Mercy and goodness follow me, for in your presence I am free. I put my trust in you unending. All of my life belongs to you alone. With every breath, my song will rise to you. You are the joy of every nation, the giver of salvation, wonderful God. You are God throughout the ages, enthroned upon our praises, wonderful God. Minsan pa po, let's declare, you are You are
the joy of every nation, the giver of salvation, wonderful God. You are God throughout the ages, enthroned upon our praises, wonderful God. You are wonderful God, enthroned upon our praises. The wonderful God. All of my life belongs to you alone. Sabihin po natin, all of my life. All of my life belongs to you alone. All of my life belongs to you alone. With every breath. With every breath, my song will rise to you. You are the joy of every nation, the giver of salvation, wonderful God. You are God throughout the ages, enthroned upon our praises, wonderful God. You are the joy of every nation, the giver of salvation, wonderful God. You are God throughout the ages, enthroned upon our praises, wonderful God. Amen. Yes, so Lord, we bless you, O Lord. We continue to worship you for you are wonderful God, O Lord. And you deserve all the praises and honor, O Lord. Yes, O Lord, hallelujah. Yes. You are enthroned above the heavens, the earth and all creation bow before you. You are crowned with strength and glory, the angels crying holy, all surround you. You are enthroned above the heavens, the earth and all creation bow before you. You are crowned with strength and glory, the angels crying holy, all surround you. Forever you will stand. Your kingdom has no end. Oh, holy God, I say amazed. You are so much more than words could ever say. Oh, holy God, I pour out
on the one who never ceases to amaze. You are loving beyond measure. Your presence is the treasure. I am seeking. You are an all-consuming fire, and I am your desire, and you are mine. Yes, you are loving. You are loving beyond measure. Your presence is the treasure. I am seeking. You are the all-consuming fire, and I am your desire, and you are mine. Forever you will stand. Your kingdom has no end. Oh, holy God, I say amen. You are so much more than words could ever say. Oh, holy God, I pour out my praise on the one who never ceases to amaze. Oh, holy God. Oh, holy God, I say amazed. You are so much more than words could ever say. Oh, holy God, I pour out my praise on the one who never ceases to amaze. I'm pouring. I'm pouring out my praise on you. I'm pouring out my love on you. I'm pouring out my praise on you. I'm pouring out my love on you. I'm pouring out my praise on you. I'm pouring out my love on you. I'm pouring out my praise on you. I'm pouring out my love. Holy God, I stay amazed. You are so much more than words could ever say. Oh, holy God, I pour out my praise on the one who never ceases to amaze. Oh, holy God, I say amazed. You are so much more than words could ever say. Oh, holy God, I pour out my praise on the one who Sige po. never ceases Kayo lamang po, oh, holy to God. amaze. Sabay-sabay po natin, oh, holy God. Oh, holy God, I stay amazed. You are so much more than words could ever say. Oh, holy God,
I pour out my praise on the one who never ceases to amaze. I'm pouring out my praise on you. I'm pouring out my love on you. I'm pouring out my praise on you. I'm pouring out my love on you. I'm pouring out my praise on you. I'm pouring out my love. Yes, so people of God, let's open our mouth and let's give our Lord the praises that He deserves. Salamat nga po, Panginoon, O Lord. Panginoon, kami po ay patuloy na namamangha, Panginoon, sa kabutihan mo, sa pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Lord, we know we are not worthy, Panginoon. Hindi talaga kami karapat-dapat, Panginoon. Pero salamat, Panginoon, dahil ibinuhos mo ang iyong masaganang awa at biyaya sa bawat isa sa amin, O Lord. Salamat po, Panginoon. Naranasan namin ang buhay na walang hanggan, Panginoon. Sa biyaya at awa mo, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat po. At alam po namin hindi sapat ang salitang salamat, O Lord. Kaya Lord, dalangin ko po na ang bawat isa sa amin, Panginoon, may we continue to live a life that is holy and pleasing to you, O Lord. At ang bawat isa po sa amin ay italaga ang aming mga buhay sa pagsunod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. At tunay na sa bawat araw ay patuloy naming nararanasan ka, Lord. Salamat po at sa umaga pong ito, sa buong araw na ito, nawa po, Panginoon, ikaw po yung mabigyan namin ng pinakamataas na papuri, kaluwalhatian at karangalan. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. 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 Yan, sige po. Samahan niyo po kami sa pagbabasa ng ating scripture ngayong araw na ito. Sa Hebrews chapter 2 verses 1 to 9. Yan, nandyan na po ba tayo? So, ako po yung sa unang dalawa, and then kayo po yung susunod na mga unang dalawa, and then sa last verse po ay sabay-sabay po tayo. Sige po, umpisan ko na po. Verse 1, Therefore, we must pay much closer attention to what we have heard, lest we drift away from it. For since the message declared by angels proved to be reliable, and every transgression or disobedience receive a just retribution. How shall we escape if we neglect such a great salvation? It was declared at first by the Lord, and it was attested to us by those who heard. While God also bore witness by signs and wonders, and various miracles, and by gifts of the Holy Spirit, distributed according to His will. For it was not to angels that God subjected the world to come, of which we are speaking. It has been testified somewhere, What is man that you are mindful of him,
or the Son of Man, that you care for him? You made him for a little while lower than the angels. You have crowned him with glory and honor, putting everything in subjection under his feet. Now in putting everything in subjection to him, he left nothing outside his control. At present, we do not yet see everything in subjection to him. Sabay-sabay po tayo, verse 9. But we see him for a little while was made lower than the angels, namely Jesus, crowned with glory and honor because of the suffering of death, so that by the grace of God he might taste death for everyone. Blessed be the reading of God's word. At makakaupo na po ang bawat isa. A blessed morning to each and every one of you. Sa umaga pong ito ay magpapatuloy po tayo sa ating ginagawang pag-aaral. Patuloy po nating tinatalakay ang aklat ng Hebreo. At tayo po ngayon ay nasa chapter 2. So tayo po ay mag-aaral simula unang talata hanggang ikasyam na talata. At mula po dito sa pag-aaral natin ay makikita po natin yung pagliligtas ng ating Panginoong Hesus. Ngunit sa pagkakataong ito ay ipinapakilala ang Panginoong Hesus bilang namuhay na isang katulad natin, tao. Sa chapter 1 ay nakita po natin na ang ating Panginoong Hesus ay mayroong divine side, no? The divinity of Jesus Christ. At sa kanyang divinity o pagiging Diyos, siya ay higit sa anghel. Ngunit ang ating Panginoon ay ipinakilala rin na siya ay tao, na katulad natin. At sa pagiging tao niya, again, higit pa rin siya kaysa sa mga anghel. Ang ating Panginoong Hesus, kung titignan po natin at uunawain natin, sa pagpapakilala sa Kanya, siya ay Diyos and at the same time tao. 100% na Diyos and at the same time 100% na tao. At sa pagiging tao niya, siya ay tunay nga na pinarangalan pa rin, kinalugdan. At dito po sa pag-aaral po natin sa umagang ito ay titingnan po natin yung dalawang bahagi. So umpisahan po natin ang ating pag-aaral sa mensahe ng kaligtasan, message of salvation. So simula verse 1 hanggang verse 4 ay makikita natin yung mga katotohanan na yan. Sa unang bahagi ng pananalita, meron po ditong admonition o babala. No, usually po pagka nakakarinig tayo ng babala, dapat mag-ingat tayo. Sapagkat kung hindi tayo makikinig, pwede natin itong ikapahamak. At ganun nga po ang unang mga pananalita. Sabing ganun, therefore. Pagka nababanggit po yung salitang therefore, mahalaga na alalahanin natin yung mga unang sinabi. Sa unang kabanata, makikita po natin sa verses 1 and 2, ano ba yung dapat nating pakinggan? Sabi pong ganun sa verse 1, noong unang panahon, nagsalita ang Diyos sa atin, sa ating mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta. Sa verse 2, ngunit sa mga huling araw na ito, nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak. So kung meron tayong dapat bigyan ng atensyon, ito'y walang iba kundi ang salita ng Diyos. Dapat natin itong pakinggan, wag natin itong baliwalain. Kaya nga po ang bili ng writer, itong isinulat niya, kailangang pakinggan natin. At kung hindi natin pakikinggan, ang sabing gano'n sa mga sinulatan, lest we drift away from it. Dito po makikita natin na yung pagbabaliwala sa pangungusap ng Diyos. Ito po ay naglalagay sa isang mananampalataya sa kalagayan na unti-unti siyang napapalayo sa tamang landas. May mga pagkakataon po kasi na yung mga bagay-bagay, pagka palagi nating ginagawa, palagi nating napapakinggan, minsan para bang
pumapasok sa kaliwang tenga mo, lumalabas sa kanang tenga, yung napapakinggan, parang nababaliwala na, nagiging ordinaryo na lang. Huwag po nating ituring na ganoon ang salita ng Diyos. Sa salita po ng Diyos, tuwing naririnig natin na ang Diyos ay nagsasalita, nangungusap sa atin, pay careful attention. At dito po sa mga pananalitang ito, kung hindi tayo magbibigay ng buong atensyon natin sa pakikinig, unknowingly, tinatangay ka pala sa maling landas. Sa aklat ng Pahayag 12:9, sabi pong ganon, at itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas, ang nandaraya sa buong daigdig. Itinapon siya sa lupa kasama ang kanyang mga anghel. Ito po isang katotohanan na hindi natin pwedeng matanggihan. Sapagkat itong katotohanan ito ay nagpapaalam sa atin na ang Diablo kasama natin sa mundong ito. At ang Diablo, meron siyang mga kasama din na meron silang misyon. At isa sa ginagawa nila ay mandaya. At ang dinadaya nila ay ang buong sanlibutan. Kaya hindi nakapagtataka na maraming pananaw ang tao. Dahil sila ay humihiwalay sa Diyos, maraming pananaw ang tao na hindi talaga nakakatulong sa Kanya. Maraming mga pamamaraan ang tao para mabuhay na nakakawasak sa Kanya. Sa batas ng tao, pinayagan yung pagsasama ng hindi kasal. Nakatulong ba yon? Sa batas ng tao, pinayagan yung mga ikinasal, naghihiwalay. Sa batas ng tao at sa komunidad ng tao, pinayagan yung lalaki na pwedeng maging babae. At yung babae, pwedeng mamuhay na tulad ng lalaki. Sa batas ng tao, pinayagan na ang bata ay may karapatan upang diktahan ang kanyang magulang. Kung iisipin ninyo, itong mga pamantayan na to ay taliwas sa inutos ng Diyos. Ngunit inisip ng tao na ito'y makakatulong sa kanya. Nakatulong ba talaga? Kita natin na unti-unti ang tao ay mas nagiging malala ang kalagayan. At bakit kumalat, lumaganap, at tinanggap ang ganyang mga pananaw? The devil has been working all the time, deceiving people. Kaya kung hindi tayo maninindigan sa salita ng Diyos, hindi nakapagtataka, mananatili ka sa kadiliman. Kaya nga po ito yung paalala dito sa bahaging ito ng aklat ng Hebreo. Pay much closer attention to what we have heard, lest we drift away from it. Tandaan po natin na ito'y babala, sapagkat ang salita ng Diyos ay mayroon itong kapangyarihan, authority. At ito po yung nabanggit sa sumunod na mga pananalita. For since the message, yung mga salita ng Panginoon, declared by angels, proved to be reliable. Ang Diyos po, nung siya'y nagsalita sa mga propeta sa lumang tipan, madalas po may mga kasama siyang anghel sa paghahatid ng mensahe. At ang mga Hudyo po, naunawaan nila na ang Diyos ay nagpapahatid ng mensahe sa pamamagitan ng anghel. At dito po, yun pong sinasabi dito na yung mensahe na galing sa mga anghel, maaasahan. Sa aklat ng Deuteronomio 33:2, sabi pong ganon,
dumating si Yahweh mula sa bundok Sinai. No, alam po natin, yung Sinai, yan po yung bundok kung saan kinausap si Moises at ibinigay yung 10 utos. At marahil hindi lang 10 utos ang naunawaan ni Moises sa mga panahon ng kanyang pakikipagtagpo sa Diyos. Bagkus marami pang kautusan ang Panginoon na natutunan niya at ito'y isinulat niya sa kanyang aklat. No? So yung Genesis, Exodus, Leviticus, and Numbers, yan po ay sinulat ni Moises. At marahil yan ay bunga ng kanyang pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon sa bundok ng Sinai. At sabi sa talatang ito, 10,000 anghel ang kanyang kasama. So ang Panginoon, si Yahweh, kapag nakikipag-usap kay Moises, nandoon yung presensya ng mga anghel. At sabing ganon, ganito kadami yung mga anghel na pagmamasdan ni Moises noong mga panahon na yan. Sa aklat ng mga gawa 7:53, ganito pa yung sabi, kayo ang tumanggap ng kautusan ayon sa pangangasiwa ng mga anghel. So malinaw dito na sa lumang tipan, ang Diyos, pagka siya'y nangungusap sa kanyang bayan, sa mga Israelita, ito ay nauunawaan ng mga Israelita na ito'y mensahe na ang anghel ang ginamit ng Diyos upang dalhin ito. At ang mensahe na galing sa anghel, sabi dito sa aklat ng Hebreo, ito ay maaasahan. Bakit? Kita natin, sabi pa ng nagsulat ng Hebreo, and every transgression or disobedience receive a just retribution. Bakit maaasahan yung sinabi ng anghel? Kasi nga po, yung lumalabag sa mensaheng ibinigay ng anghel, napaparusahan sila. At yan po ang nakita ni Apostol Pablo habang sinesurvey niya ang lumang tipan, nabanggit niya sa mga taga-Korinto. Ito sa 10 kabanata, 7-10, ito yung nasabi niya. Huwag kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan. No? Yan po yung bahagi ng 10 utos. Huwag kayong gumawa ng sexual na imoralidad. Ano po nangyari? Kaya pinarusahan sila ng Diyos. At 23,000 ang namatay sa kanila sa loob lang ng isang araw. Can you imagine? 23,000. Bakit? Kasi nga, nilabag nila yung utos. Sa verse 9, sabi pa ni Paul, huwag ninyong subukin ang Panginoon. Ano nangyari dun sa mga nanunubok sa Diyos? Ito yung mga tipo ng tao na totoo bang may Diyos? Totoo bang sinasamahan kami ni Yahweh? Sinubukan nila ang Diyos. At dahil sinubok nila ang Diyos, kaya namatay sila sa tuklaw ng ahas. Sa verse 10, huwag din kayong magreklamo. No? Pati pala reklamador. No? At dahil ang mga Israelita naging reklamador, sabing ganon, kaya pinatay sila ng anghel ng kamatayan. Makikita po natin dito na ang paglabag sa mensaheng ipinadala ng anghel, maaasahan at ang paglabag ay pinaparusahan. Sabing ganun dito ng writer ng Hebreo, how shall we escape if we neglect such a great salvation? So, kung yung mensahe na galing sa anghel, ganun ang epekto, paano pa yung mensahe na ang Panginoong Hesus mismo ang siyang nagpahayag? Kung babaliwalain natin ito, ano na lang mangyayari sa atin? Kaya nga po dito sa aklat ng Hebreo, sa huling mga kabanata, nabanggit muli nitong writer ng Hebreo. Sabing gano'n sa chapter 12, verse 25. Kaya mag-ingat kayo at huwag tanggihan ang Diyos na nagsalita sa atin. Ang mga tao noon na hindi nakinig sa mga propeta
rito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Paano kaya tayo makaliligtas kung hindi natin pakikinggan ang nagsalita mula sa langit? Kaya nga po mga kapatid, kung sinasabi nating tayo ay Kristiyano, huwag nating baliwalain yung mensahe na pinahatid ng Panginoong Hesus sa atin na siyang makapagliligtas. Ito nga po yung mga bagay na sinusugan sa mga talatang ito. Pinatunayan yung mensaheng dala-dala ng Panginoong Hesus. Sabi pong ganon sa unang talata, it was declared at first by the Lord. No? So yung mensahe ay mula sa Panginoong Hesus mismo. Sa Juan 3:16 hanggang 18, ang Panginoong Hesus kausap niya si Nicodemo na isang relihiyosong tao. Sa kanilang pag-uusap, ito po yung ilang nabanggit ng Panginoong Hesus. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sabi sa 17, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak dito sa mundo upang hatulan ng parusa ang mga tao, kundi upang iligtas sila. Totoo naman po yun. No? Sa unang pagdating ng Panginoong Hesus, ang intensyon niya, magligtas. No? At paano niya ginawa yon? Yung kamatayan niya sa krus. Yun ang unang dahilan ng pagdating ng Panginoon. Pero wag po nating isipin na ang talatang ito ay nagsasabi na ang Panginoong Hesus hindi niya hahatulan ang sangkatauhan. Sapagkat ang pananalitang ito ay nakatuon sa unang pagparito ng Panginoong Hesus. Layunin niyang magligtas. Pero sa ikalawang pagdating ng Panginoon na siyang inaantay natin, no, yung second coming, hindi na po pagliligtas ang kanyang tatrabahuin sapagkat naganap niya na yon. Sa ikalawang pagdating niya, yung mga tumanggi sa kaligtasan, sila naman ay hahatulan niya. Pero malinaw po dito na ang mensahe ng pagliligtas, ito po ang mensahe na dala-dala ng Panginoong Hesus. Tandaan po natin ang mensahe ng kaligtasan, this was declared first by the Lord. At hindi lang yon, and it was attested to us by those who heard. Ito pong nakarinig sa Panginoon, ito po yung mga unang disipulo ng Panginoon na naging apostol. At sabing gano'n sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 4, no, sa talatang 8, kaya sumagot si Pedro na puspos ng banal na spirito. Sa pagkakataong ito, si Pedro kasama si Juan. Sila'y pinag-uusig. Nagtataka yung mga tao, paanong yung pilay nakalakad? At sinasabi nila, Apostol Pedro, nakalakad yan kasi kasama namin si Jesus. Nakalakad siya sa pangalan ng Panginoong Jesus. At sila, Apostol Pedro, pinapatunayan nila sa hukuman ng mga relihiyosong tao na si Jesus ay buhay. At sabi nila Peter, kaya nakatayo itong pilay na ito dahil pinagaling siya ng aming Panginoon. So, dito makikita natin na sila Apostol Pedro, ito yung mensaheng dala-dala nila. Kaya nga sa verse 12, ito pa yung nasabi, sa iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay ng Diyos sa mga tao na sa ating makapagliligtas. No other name under heaven by which we can be saved. Only one name can save us. Isang pangalan lang. At sino yon? Si Jesus Christ. So ang mga apostol, pinatunayan nila yung katotohanan na to. Una, ipinahayag ng Panginoong Hesus yung paraan ng kaligtasan. Ang sumunod, yung mga apostol,
Sila na unang mga nakarinig, sila mismo nagsasabi, ito ang paraan ng kaligtasan. At sabi pang ganun dito sa aklat ng Hebreo, while God also bore witness. So mismong ang Diyos sa langit, si Yahweh, pinatunayan niya na itong mensahe ng kaligtasan, ito yung totoo. Dito po, sa bahaging ito ng aklat ng Hebreo, ang mensahe ng kaligtasan, hindi ito inimbento ng tao. Sapagkat sabi nga po dito, ang unang nagpatotoo, ang Panginoon mismo. It was declared first by the Lord. So, first, ibig sabihin, sa Kanya galing eh. And it was attested to us by those who heard. Ang sumunod na nagpatotoo, yung mga apostol. At ito pa yung matindi, ito yung pangatlo. Pinatunayan ng Diyos na itong mensahe ng kaligtasan na binahagi ng Panginoong Yesus, na pinatunayan ng mga apostol, ito yung totoo. At ito po yung mensaheng dala-dala natin. Paano pinatunayan ng Diyos? By signs and wonders. Makikita po natin na ang mga apostol nung mga panahon na ipinapahayag nila yung paraan ng kaligtasan na naunawaan nila, na ibinigay ng Panginoong Yesus, ito yung mga nagagawa nila. Sabing ganun sa aklat ng mga Gawa 14:3. Nagtagal si Pablo at Bernabe sa Iconium. Hindi sila natakot magsalita tungkol sa Panginoon. So nagdadala sila ng ebanghelyo. At nasa death threat sila. Pero hindi sila natakot. Can you imagine? Buhay nila yung itinataya nila para lang maipahayag itong mabuting balita. Ito pa po yung nangyari. Ipinakita ng Panginoon na totoo ang kanilang itinuturo tungkol sa kanyang biyaya. Dahil binigyan niya sila ng kapangyarihang gumawa ng mga himala at mga kamanghamanghang bagay. So dito makikita natin na ang mensahe na dala-dala nila Apostol Pablo, pinatunayang totoo sa pamamagitan ng mga himala, sa pamamagitan ng mga kamanghamanghang gawain. So, nung napatunayan na yung mensahe nila totoo, tandaan niyo po, hindi na kailangan ng mga himala at mga kamanghamanghang bagay. Dahil napatunayan na yung mensaheng ito totoo. Amen? Ang Diyos po, kaya pa rin niyang gumawa ng himala. At gumagawa pa rin siya ng himala maging sa panahon natin ngayon. Amen? Pero ito pong himala na nagaganap sa pamamagitan ng mga apostol, ang intensyon, patunayan na yung mensahe nila hindi galing sa kanila, kundi ito'y galing sa Diyos. Kaya ang Diyos gumagawa ng makapangyarihan sa kanilang kapanahunan. Kung oobserbahan po natin ang Biblia, yung mga himala at kababalaghan, dumarating yan at nangyayari yan dun sa mga mensahero ng mabuting balita. Unang pinakita yung signs and wonders kay Moises. Di po ba? Nung dala niya yung mensahe sa Ehipto, kaya yung Egypt, ano nangyari? Di ba? Sila'y napuno ng salot. Pinatunayan ng Diyos na higit siyang makapangyarihan kaysa sa mga Diyos-Diyosan dito sa Ehipto. May signs and wonders. Pero matapos si Moises at si Joshua, tumigil yung mga tao na gumagawa ng himala. Tahimik na naman. Makikita natin dito na yung himala at mga kababalaghan ang intensyon. Patunayan ng Diyos na totoo yung mensahe na ibinababa niya. At pag napatunayan na ito'y galing sa Diyos, yung mga susunod na henerasyon, ang pwede na lang nilang gawin ay sumampalataya sa mensahe na ipinadala ng Diyos. At sa pagkakataong ito, pinatunayan ng Diyos na yung mensahe ng kaligtasan na ibinigay ni Jesus Christ, na pinatunayan ng mga apostol, galing sa Kanya.
At hindi lang yon, sabi pa, and values miracles. Ikita rin natin yan sa aklat ng mga gawa, kung paanong kumilos ang Diyos. Sabing ganun sa chapter 5, verse 12, 14, and 16, nakikita po natin kung ano yung nangyari habang nangangaral ang mga apostol. Sa pamamagitan ng mga apostol, sabing ganun sa verse 12, maraming mga tanda at kababalaghan ang naganap sa gitna ng mga taong bayan. Lalo pang dumarami ang mga sumasampalataya sa Panginoon. So talagang nakikita nila yung katotohanan ng mensaheng dala-dala nitong mga apostol. Sabi sa verse 16, ang maraming tao dala ang mga may sakit at ang mga pinahihirapan ng maruruming espiritu at silang lahat ay pinagaling. Talagang pinatunayan ng Diyos, sinasamahan ko ang mga taong ito. Kaya nga po, ito pong mga katotohanan na binabasa natin mula sa banal na kasulatan, meron pong patunay na hindi tao ang nagbigay nito, kundi ang Diyos mismo. Kaya nga kung babaliwalain natin ito, nakakatakot ang mangyayari sa iyo. Sapagkat nung ibinibigay ito, pinatunayan ng Diyos. Galing ito sa Kanya. At hindi lang yon, sabi pa pong ganun dito sa talata ng Hebreo, and by gifts of the Holy Spirit, distributed according to His will. Ito naman pong gifts of the Holy Spirit, ito po ang nagiging kalagayan ng church ni Jesus Christ. Pinapatunayan ng Diyos na yung mensaheng dala-dala ng kanyang iglesia ay totoo sapagkat yung mga manggagawa sa loob ng church, binibigyan niya ng kakayanan. Yan po yung sinabi sa aklat ng unang Korinto 12:4-7. Sabi pong ganon, may iba't iba tayong kaloob, ngunit iisa lang ang espiritong pinagmulan nito. May iba't ibang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lang ang Panginoon na pinaglilingkuran natin. Iba't iba ang ipinagagawa ng Diyos sa atin, ngunit iisa lang ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kakayanang gawin ang mga ito. Kita po natin dito na yung kaloob na binibigay ng Diyos sa kanyang iglesia, kilos ng Espiritu Santo, paglilingkod para kanino? Kay Jesus Christ. At yung kakayanan ay ibinibigay ng Diyos. Trinidad ang pinanggagalingan ng kakayanan para makapaglingkod sa iglesia ng Panginoon. Ang bawat isa ay binigyan ng kakayahan na nagpapakita na sumasa kanya ang banal na spirito upang makatulong siya sa kapwa niya mananampalataya. Kaya nga po sa church, hindi po porke talented ka sa iyong kakayanan sa sekular na buhay. Hindi yan guarantee na gagamitin ka ng Diyos dito sa church. Hindi po kay may talent ka, skills, hindi guarantee yan na makakatulong ka sa church. Kaya nga po, ang paglilingkod sa Panginoon, napakahalaga na maunawaan natin na ito ay pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga po, kaming mga tumatayo sa harapan nyo, ipanalangin nyo kami. Nasamahan kami ng Panginoon sa tuwing tatayo kami sa harapan nyo. Yung mga nagpa-follow up sa inyo, nagtuturo ng Bible study, DG leaders, hindi nila magagawa ng maayos yan kung hindi sila sasamahan ng Panginoon. Sapagkat yung kaloob, kakayanan na dapat taglay ng naglilingkod sa Diyos, ito ay kaloob na galing sa Kanya.
Kaya nga po mga kapatid, ganito pinapatunayan ng Diyos na yung mensahe ng kaligtasan totoo. Kasi maski sa panahon po natin, kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng iba't ibang mga kaloob. Ngayon, tignan po natin kung yung mensahe ng ating Panginoon dapat nating bigyan ng pagpapahalaga. Ang pangalawang bahagi, yung nagligtas sa atin. Tignan po natin ang kanyang ginawa. Ito yung misyon ng ating tagapagligtas, verses 5 to 9. Ito yung intention. Bakit siya dumating? For it was not to angels that God subjected the world to come, of which we are speaking. Malinaw po ang banal na kasulatan sa plano ng Diyos na ang mundong ginagalawan natin, ito ay babaguhin niya. Magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa. Pero sino ba ang mamumuno kapag dumating na ang panahon na yon? Dito po ipinapaunawa sa atin na hindi anghel ang magiging pinuno sa bagong langit at bagong lupa. Sa pahayag 11:15, pagkatapos hinihipa ng ikapitong anghel ang kanyang trompeta. So ito po ay prophecy ng events na magaganap sa mundo. No? At yung ikapito, ibig sabihin, ito na yung huli na trompeta. Ano mangyayari? At sa langit ay narinig ang malakas na tinig na nagsasabi, ang kaharian ng sanlibutan ay naging kaharian ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo. At maghahari siya magpakailanman. So sa huling yugto ng mga pangyayari sa kalagayan ng buong sanlibutan, sa panahon ngayon, iba-iba ang pamahalaan. Iba-iba ang pamunuan. Tama po? Sabi ng iba, ang pinakamalakas ata ngayon, Amerika. USA. May nagsabi naman, hindi, yung China. Tahimik lang yan, pero napakalaki nila, napakayaman nila, at napakarami nila. Yung iba naman, ang sabi, hindi, yung Russia. Kasi kita mo hanggang ngayon, hindi pa nauubusan ng bala. Iba-ibang kaharian. Pero alam niyo po, time will come. Lahat ng kaharian na yan, babagsak. At ang matitira lang, yung kaharian ni Jesus Christ. Amen? Ganun po ang magiging kwento ng mundong ito. Isaiah 65 verse 17, sapagkat narito ako'y lumikha ng mga bagong langit at bagong lupa, at ang mga dating bagay ay hindi na maaalala o darating man sa isipan. Ganito po ipinapaalam sa atin ang kahihinatnan ng mga bagay na nasa paligid natin. Sabihin niyo po sa katabi niyo, walang permanente sa mundong ito. Ano mang pinanghahawakan mo ngayon? Material, pisikal, maski titulo maski kasikatan hindi na maaalala yan. Sapagkat babaguhin ng Panginoon ang lahat ng bagay. Ganon din naman, sa isang banda, kung titingnan mo, kung bulok ang buhay mo dito, kung hindi maayos ang buhay mo dito, gaano man katindi yung mga pinagdadaanan mo ngayon. Alam niyo po, pagdating natin sa bagong langit at bagong lupa, yung hirap, pasakit na dinanas natin, halos hindi mo na maaalala. Sapagkat iba yung kaligayahan, kapayapaan, at pag-ibig na sasakop sa atin sa lugar na yon. At ito'y ipinangako ng Panginoon na ito ay darating dahil mamumuno ang ating Panginoong Yesus. Itong pangyayaring ito ay merong
pangyayari na nakatala sa lumang tipan. At ito yung ginamit nung writer ng Hebrew, no? Nag-quote siya ng scripture. Pero ito po yung sabi niya. Sabi sa verse 6, "It has been testified somewhere, what is a man that you are mindful of him, or the son of man that you care for him? You made him for a little while lower than the angels. You have crowned him with glory and honor, putting everything in subjection under his feet." Ito pong pananalitang ito ay galing sa aklat ng mga awit. Psalms chapter 8 verses 4 to 6. Ganito po ang pagkasabi. "What is a man that you are mindful of him?" Dito po sa kabanatang ito ng Psalms, binanggit dito yung paglikha ng Diyos sa langit at sa lupa. Yung writer ng Psalms, namamangha siya kasi yung araw, yung buwan, yung bituin, yung mga paligid yung mga nasa kapaligiran sa mundong ito, tunay ngang napakagaganda. At nagtataka siya, what is a man? Kung tutuusin, napakaliit natin kumpara sa buwan. Di po ba? Kumpara sa bituin, napakaliit natin. Pero binibigyan tayo ng pansin ng Diyos. Kaya sabi ng psalmist, what is a man that you are mindful of him? And then sabi niya, the son of man that you care for him. Bakit nag-aalala ang Diyos sa isang katulad natin? Naalala niya rin yung mga hayop na nilikha. No, may alaga ka bang aso? No, ingat na ingat tayo diyan. Pero ang Diyos, hindi yan ang concern niya. Hindi yung Boracay na napakaganda. Hindi yung Chocolate Hills na talagang ang gaganda noon. Hindi yun ang concern ng Diyos. Ang pinapahalagahan niya ikaw. Kaya sabi ng psalmist, what is a man? Who is the son of man? Sa verse 5, ipinakita niya, yet you have made him a little lower than the heavenly beings. No? Itong pangungusap na to ay nagpapaalala na ang sangkatauhan dumating sa pagkakataon na dahil sa siya'y nagkasala sa Diyos. No? Bumaba ang kanyang kalagayan compared sa mga angels. Pero sa ibang talata, ang comparison na nabanggit ay compared to God. No? Ginawa siyang mas mababa kesa sa Diyos. Pero ganun pa man, sa kabila ng kalagayan na yan, na ang writer ng psalmist nagpapakumbaba at nakikita niya ang kaliitan niya. Ang sabi niyang ganon, yet he was crowned with glory and honor. Pinahalagahan siya ng Diyos. You have given him dominion over the works of your hands. You have put all things under his feet. So, dito makikita natin yung kalagayan ng mga tao na nilikha ng Panginoon mahalaga sa mata ng Diyos. At yan po ay may pag-alaala sa panahon ng paglikha. Sa aklat ng Genesis chapter 1 verse 26 to 27, sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. At magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Pansin nyo, no? Air, water, and land. Pinagkatiwala sa tao. Sa verse 27, sabing gano'n, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya'y nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. So, malinaw po dito na sa lahat ng mga nilikha, ang tao lang ang nilikha
na kalarawan ng Diyos. At yung larawan ng Diyos ay makikita natin sa pamamagitan ng lalaki at babae. Kaya nga po, the moment na i-violate natin yung kasarian na ibinigay ng Diyos, yung imahe ng Diyos, sinisira na rin natin. Nilikha tayong lalaki at babae. So yung lalaki dapat magpakalalaki. Yung babae dapat magpakababae. Sapagkat sa ganitong paraan, yung wangis ng Diyos ay nagaganap sa ating kapaligiran. Amen? Huwag nating sirain yun. Yan ang plano ng ating Panginoon. So in view of creation, makikita natin na ang sangkatauhan ay itinaas ng ating Panginoon. Kaya lang, itong kalagayang ito ay nasira dahil sa pagpasok ng kasalanan. Kaya naman dito sa sumunod na bahagi, makikita natin na ganito ipinaunawa ng writer ng Hebreo. Itong bahaging ito ng Psalms chapter 8. At dito ipinakita ang ating Panginoong Yesus, siya ang naging representative ng sangkatauhan upang maibalik ang orihinal na layunin ng Diyos para sa sangkatauhan. Sabi pong ganun sa verse 8, "Now in putting everything in subjection to Him, He left nothing outside His control. At present, we do not yet see everything in subjection to Him." Dito sa aklat ng unang Korinto, 15:24 hanggang 25. Ipinakita dito ang kaganapan sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Sabing ganon, pagkatapos ay darating ang wakas kapag Kanyang ibibigay na ang kaharian sa Diyos Ama. Matapos niyang lipulin ang lahat ng paghahari, pamamahala at kapangyarihan, sapagkat kailangang maghari siya hanggang mailagay niya ang lahat ng kanyang mga kaaway sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang huling kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Dito po makikita natin na ang ending ng lahat ng mga bagay, ang Diyos ay mabibigyan ng kaluwalhatian. Pinahintulot ng Diyos ang pagbagsak upang makita natin na ang lahat ng parangal, ang lahat ng papuri, dapat lamang ibigay sa ating Panginoon. Ipinakita rin ng Diyos yung ating kahinaan upang maisip natin na kailangan natin ng Panginoon. Pansinin niyo po, ilan sa atin dito, nung una ayaw mo lumapit sa Panginoon. Di ba? Nung una, wala kang time kay Lord. Pero nung dumating yung time ng iyong kahinaan, yung dumating yung time ng pangangailangan mo, kanino ka lumapit? Sino yung lubos na napagkatiwalaan mo? Di ba sa mga panahon na yan, ng kahinaan, kakulangan, doon mo mas na-appreciate, kailangan mo ng makapangyarihan sa lahat. At ang makapangyarihan sa lahat is none other than God Himself. Sa kasalukuyan, ang sitwasyon hindi pa lahat. So ito yung interpretation and at the same time, ipinakita dito yung kahalagahan ng pagdating ng Panginoong Yesus. Ito yung incarnation. But we see Him who for a little while was made lower than the angels. Sino yun? Namely, Jesus. Sa unang pagkakataon, yung writer ng Hebrew, tinukoy niya at binanggit niya yung pangalan ng Mesiyas. Jesus. So ano nangyari kay Jesus? For a little while, He was made lower than the angels. Paano nangyari yon? Sa aklat ng Pilipos 2:5-7, makikita natin.
Taglayin ninyo ang pag-iisip na katulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya'y nasa kalikasan ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Sa halip, itinuring niyang walang halaga ang sarili. Kinuha ang kalikasan ng alipin at naging katulad ng mga tao at nang natagpuan sa kaanyuan ng tao. So makikita natin ang Panginoong Yesus, dumating yung pagkakataon na kinailangan niyang magpakababa. Sa pagpapakababa niya, nakisalamuha siya sa mundo na makasalanan. Sa mundo na naaapektuhan ng kasalanan. Kaya ang Panginoong Yesus, naranasan niya yung lahat ng pasakit at hirap sa mundong ito. Ginawa niya yon. Pero dahil ginawa niya yung mga bagay na yon, makikita pa rin natin sa pagtanaw sa Awit 8, sabing ganon, crowned with glory and honor because of the suffering of death. So naibalik yung marangal na kalagayan ng tao. Bakit? Because of the suffering of death. At yan ay makikita natin sa Pilipos 2, 8-11. Ano sabing ganon? Ibinaba niya ang kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ginawa ng pangalang higit na mataas kaysa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ang bawat tuhod ay luluhod, ang mga nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa, at ipapahayag ng bawat bibig na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Again, makikita na naman natin yung kaluwalhatian ng Ama. Pero para maganap yun, kinailangan ng Panginoong Yesus harapin yung kamatayan. At yung kamatayan niya ay paraan ng pagtubos sa mga makasalanan na nais niyang iligtas. At dahil ginawa ito ng Panginoong Yesus, kita natin na siya'y pinaparangalan. He is crowned with glory and honor. So, dahil nagpakumbaba ang Panginoon, siya ay itinaas ng Diyos. Alam niyo po, baliktad mag-isip ang kaharian ng langit. Sabing ganon, magbigay ka upang ikaw ay tumanggap. Ano sabi ng mundo? Huwag ka magbigay, mauubusan ka. Pero hindi ganon mag-isip si Lord. Ang nagpapakumbaba, siya ang itinataas. Sa mundo natin, ano yung sabi? Hindi dapat palagi kang mahusay. Dapat ikaw ang palaging pinakamagaling. Dapat nagagawa mo yung gusto mo. Pero alam niyo po, hindi totoo yun eh. Sa pamantayan at galaw ng Diyos, ang nagpapakumbaba, sila yung itinataas. Kaya naman po, dito makikita natin na ang kamatayan ay pinagtagumpayan ng Panginoong Yesus sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus. Amen? Sa pamamagitan ng kanyang kahinaan, nakuha niya ang kapangyarihan at kalakasan. Amen? Nagdusa siya, ngunit itinaas ng Diyos. Mga kapatid, bilang Kristiyano, huwag kang matakot kung ikaw ay dumadating sa panahon ng iyong pagpapakumbaba. Dumadating ka sa panahon na ang tiwala mo wala na sa sarili mo, kundi nasa Panginoon. Huwag kang matakot sa ganong kalagayan, sapagkat sa pagpapakumbaba natin, sa kahinaan natin, mas nakikilala natin ang Diyos. Amen? At ganun po ang ating Panginoong Yesus. Ito yung mensahe ng incarnation. At yung kamatayan ng ating Panginoong Yesus, anong naging resulta?
so that by the grace of God, He might taste death for everyone. Sa Juan 1:29, ano sabing ganon? Sino ba si Jesus? Ayon kay John the Baptist. Nakita ni Juan si Jesus, sabi ni John the Baptist, narito ang kordero ng Diyos na siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sa unang Juan 2:2, si Apostle John, ganito naman niya sinabi, yung tungkol kay Jesus, siya ang inialay bilang kabayaran sa ating mga kasalanan, maging ng buong sanlibutan. Pahayag 5, ikaw ay pinaslang at sa pamamagitan ng iyong dugo, tinubos mo para sa Diyos ang tao mula sa bawat lipi, wika, bayan. Ito na ang ating Panginoong Yesus, yung kamatayan niya sa krus, hindi lang para sa isang espesyal na bayan. Hindi lang para sa isang grupo ng mga tao, kundi yung kamatayan niya, inihandog niya para sa lahat ng uri ng tao. Hindi lang para sa mga mababait, maging dun sa mga masasama. Hindi lang para dun sa mayayaman, maging dun sa mga mahihirap. Hindi lang para sa malusog ang katawan, kundi bata, matanda, pwede tayong makinabang. Dahil yung kamatayan ng Panginoon, epektibo sa lahat ng uri ng tao. Amen? At kung hindi namatay ang ating Panginoong Yesus, mananatili tayo sa kasawian at tayo ay paparusahan. Kaya nga po, itong incarnation na mensahe, ito po yung mensahe na nagpapatunay sa atin na mayroong tiyak na kaligtasan. So in summary, the message of salvation, announcement po yan ng salvation. Paraan ng Diyos para maligtas. Yan lang po yung katotohanan na paraan. Hindi po relihiyon na ginawa ng tao ang maglalapit sa atin sa Diyos. Meron na pong mensahe na bumaba galing sa Panginoon. At ito po, warning on drifting away is punishable. So kung hindi ka pa makikinig dyan, delikado ka. Finality of the message of salvation. Final na to. Wala nang iba. Wala nang ibang paraan. Huwag ka na rin maghanap ng ibang paraan. Ito na yun. Kasi meron itong mission of the Savior. At itong mission of the Savior, merong accomplishment itong Savior na to. Natapos niya yung lahat ng requirements. Humiliation as means to exaltation. Victory of humanity in Jesus. Yung plano ng Diyos sa sangkatauhan, ito ay nakapangyari sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kaya nga po, as an application, kung merong finality of the message of salvation, listen seriously to the Word of God. Huwag po natin baliwalain. Listen, attentively. Alam niyo, si Satanas pag pumabaho, slowly but surely. Hello? Titikim lang naman ako. Minsan lang naman to. Sisilip lang naman ako. Yung paunti-unti na hindi ka nakikinig, nagmamatigas ka sa mensahe ng salita ng Diyos, time will come, titigas yung puso mo. At hindi mo mamamalayan, wala ka na sa tamang landas. Kaya nga po, kung alam mo na salita ng Diyos ang pinakikinggan mo, listen seriously. And then dahil totoo yan, share the gospel passionately. Ibahagi po natin sa iba. Marami pong tao hindi pa nila alam yan. Kailangan po nating ipaalam yung paraan ng kaligtasan na ipinaalam sa atin ni Jesus Christ. Pinatunayan ng mga apostol
At ito po ay sinamahan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Share it. At pag nag-share ka ng gospel, tandaan mo, kasama mo si Jesus. Amen? Pag nagpapagamit ka sa church, kasama mo si Jesus. Kaya nga, sikapin natin na maging maayos na tagapakinig. At tandaan natin yung pangalawa, victory of humanity in Jesus. Nagtagumpay ang Panginoong Yesus sa pagiging tao niya. Kaya nga po yung pagiging tao, hindi masama yan eh. Kailangan natin maging taong tao para ma-appreciate kung sino ang Diyos. At si Jesus, ganyan niya sinelebrate ang paraan ng pagliligtas. Naging tao siya. Look intently to the work of Christ. Di po ba si Jesus, sinelebrate niya yung pagiging tao? Kasi nga po may kaisipan na dapat pumunta na lang ako sa langit. Minsan, ang tingin nila sa katawan, ay ayoko sa katawang lupa na to kasi makasalanan to, madumi to. Hindi mo kailangang sirain yung katawan mo para maging maayos. Kailangan mo lang gamitin ng tama yung katawan mo upang maging kalugod-lugod sa Diyos. Show humanity is realized in Jesus. Hayaan po natin na maging totoong tao tayo. Nasasaktan, nahihirapan. Normal yun eh. Pero sa mga pagkakataon na yun, tanggapin natin, kailangan natin ng Diyos. Hindi natin kayang mabuhay nang wala siya. Ganun si Jesus. Kaya nga po, let us show humanity as realized in Jesus. So as a challenge, dito sa message of salvation, in the scale of 1 to 10, no? Mamaya pag-usapan natin yan. 10 being the highest, how do you take the gospel message seriously? Etong gospel na to, hindi lang anghel ang nagbaba nito, si Jesus mismo. Seryoso ka ba? Sa mission of the Savior, ang hamon ko po, in view of Jesus' suffering that resulted to His exaltation, do you think it is worthy to suffer for Christ? How does suffering becomes beneficial to your humanity? Jesus is exalted above the angels, not only in His divinity, but even in His humanity. He is above angels. At tayo po, as humanity, tayo po ay nilikha sa wangis ng ating Diyos. Amen? Kaya nga po, itong humanity na to, ito yung iniligtas ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Salvation of humanity in Jesus. Kung gusto nating maligtas, gumawa na ng paraan ng Diyos. At ito'y sa pamamagitan ng taong si Jesu Cristo. Hindi ko sinasabing tao lang siya, no? Pero isang paraan ng pagliligtas, siya ay naging tao, katulad natin. But still, in His humanity, God was able to save us. Amen? Pwede po bang tumayo tayong lahat? May we just appreciate ang Panginoon. Pasalamatan po natin siya dahil tao tayo. Dahil nilalang niya tayo. Si Jesus, naging katulad natin. Dahil nais niya na yung pagiging tao, ito rin ang magmana sa panahon ng muli niyang pagbabalik. Sa pagbabalik ng Panginoon, tayo po, bilang tao, ititira tayo sa bagong langit at bagong lupa. Amen. May we just worship the Lord.
Our Father, Creator, you hold our hearts together. There's no one higher than you. Redeemer, Defender, our great and mighty Savior, there's no one higher than you. Our Father, Creator, you hold our hearts together. There's no one higher than you. Siya nga po, Panginoon. Redeemer, Defender, our great and mighty Savior, there's no one higher than you. You are always with us, gracious to forgive us. By your power we've been set free. And Lord, we stand amazed in your presence, astounded by your mercy and love. Our hands are lifted high in surrender. Your grace for me is always enough. There is no one higher than our God. There is no one greater than you. Let my life forever praise the glory of your name. There is no one higher than you. Amen. Let us declare. Majestic in wonder, you reign with love forever. There's no one higher than you. Your beauty, your splendor, your glory knows no measure. There's no one higher than you. You are always with us, gracious to forgive us. By your power we've been set free. thank you, Lord. And Lord, we stand amazed in your presence, astounded by your mercy and love. Our hands are lifted high in surrender. Your grace for me is always enough. There is no one higher than our God. There is no one greater than you. Let my life forever praise the glory of your name. There is no one higher than you. There is no one higher, no one greater, no one like our God. There is none more able, Christ our Savior, great and glorious. There is no one higher, no one greater, no one like our God. There is none more able, Christ our Savior, great and glorious. There is no one higher, no one greater, no one like our God. There is none more able, Christ our Savior, great and glorious. There is no one higher, no one greater, no one like our God. There is none more able, Christ our Savior, great and glorious.
we stand amazed in your presence, astounded by your mercy and love. Our hands are lifted high in surrender. Your grace for me is always enough. And Lord, we stand. And Lord, we stand amazed in your presence, Thank you, Lord. astounded by your mercy and love. Our hands are lifted high in surrender. Your grace for me is always enough. There is no one higher than our Come on, let us God. declare. There is no one greater than you. Let my life forever praise the glory of your name. There is no one higher than you. Let my life forever praise the glory of your name. There is no one higher than you. Oh, there is no one. Let my life forever praise the glory of your name. There is no one higher than you. Oh, there's no one, Lord. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan. Salamat sa biyaya. Salamat sa iyong awa. Salamat sa iyong pag-ibig at pagkalinga. Kami na nilalang mo. Salamat, O Diyos. Sige po, pasalamatan natin ang Panginoon. Salamat, O Diyos, sa mensahe ng kaligtasan. Salamat sa misyon ng pagliligtas. O purihin ka. Awitan natin ang Panginoon. Lumikha tayo ng awit ng pagsamba. Purihin ang Panginoon. Sambahin ang ngalan niya. Di siya nagkukulang. Siya ang Panginoon, makapangyarihan sa lahat. Purihin ang Panginoon. Siya'y nagpakababa, ngunit itinaas. Taglay niya ang pangalang pinakamataas. Lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng labi ay magsasabi, si Jesus ang Panginoon. Siya ang aming tagapagligtas. Salamat sa pagtubos. Salamat, Panginoon. Salamat, Ama, sa iyong awa. Salamat, Panginoong Yesus, sa pagtubos sa aming mga kasalanan. Salamat sa banal na Espiritu na siyang nagbibigay ng kakayanan sa amin upang maunawaan ang mga katotohanan ng mensahe ng kaligtasan. Salamat at sinugo mo ang iyong Espiritu upang kami ay magkaroon ng kakayanan, upang maging kagamit-gamit sa buhay ng aming mga kapatid.
Salamat dahil pinatunayan mo na ang mensahe ng kaligtasan, ito ang totoo. And this is final. The final message has come. Thank you so much, Lord. Panginoon, tulungan mo kami na ingatan namin ang mensahe na aming naririnig. Na huwag naming baliwalain ang mensaheng ito. Sapagkat ito ang mensahe na nakapagliligtas sa mga makasalanan. Kaya naman, Panginoon, tulungan mo kami na gamitin mo kaming instrumento upang ipahayag ang mensahe ng kaligtasan na ito. Maging sa panahon namin, Panginoon, marami ang hindi nakakaunawa, marami ang nadadaya. Panginoon, salamat at inihatid mo sa amin ang mga katotohanan na ito. Salamat po. Salamat sa Panginoong Hesus. Siya'y nagpakababa. Tinanggap niya ang kalagayan ng mga makasalanan na katulad namin. Tumira siya dito sa mundo na kung saan yung parusa ng kasalanan ay narito. At batid namin na hinarap niya ang kamandag ng kasalanan. At siya'y nagtagumpay. Siya'y nagtagumpay. At ang tagumpay niya ay tagumpay ng mga sangkatauhan katulad namin. Kaya naman alam namin may inaasahan kami na bagong langit at bagong lupa, na ito ang magiging permanente naming lugar na pananahanan. At ito ay pangangasiwaan ng mga tao na nilikha sa wangis mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na kami ay nakakilala sa iyo. Kaya naman, Panginoon, habang narito kami sa mundong ito, nawa sikapin naming mamuhay ng kalugod-lugod sa iyo. Mga kapatid, bago tayo lumabas sa lugar na ito, nais kong ipahayag ang pagpapala ng Panginoon. Sa ating Diyos na di nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman, sa ating Diyos na nagplano ng pagtubos sa ating mga makasalanan, sa ating Diyos na nagsugo sa kanyang anak upang mamatay sa krus ng Kalbaryo, at gayon din, matapos niyang mamatay sa krus ng Kalbaryo, siya'y nabuhay na muli at pinatunayan na ang mensahe na kanyang daladala, ito'y nakapagliligtas. Nawa sa bawat isa na nakapakinig ng mensahe ng kaligtasan, may the Lord bless you and keep you, and may the face of the Lord, ang pakikipag-ugnayan ng Panginoon sa bawat isa, ay maging personal at malalim na pakikipagrelasyon sa Kanya. May His face shine upon you, and may the fellowship of His Spirit be upon each and every one of us. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, everybody says and agree. Amen. Amen. Hallelujah. Amen.
Amen. Bakit po may Gospel Coalition Church? Anong dahilan? Our mission is to glorify God. Paano natin gagawin? By proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Paano po natin gagawin yan sa madaling salita? Sharing Christ, changing lives. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Sabihin nyo, sharing Christ, changing lives. Amen? Nagliligtas pa po ang Panginoon ngayon. Amen? At patuloy niya itong ginagawa. So, God bless you po sa bawat isa. Magandang umaga po. Again, a round of applause sa Panginoon. GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Sharing Christ, changing lives.